Basang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw na naman ng Sabado. February 24. Ako ho si Raymond Advance, inyong makasama sa mga susunod na oras ng balitaan. Una sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga ng Sabado. Presyo ng petrolyo asahang bababa sa susunod na linggo. Halaga ng bigas, kamatis, galunggong at baka tumaas ngayong Pebrero ayon sa PSA. Contribution hike ng PhilHealth, nire-review pa daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinakamatinding stage ng El Nino patapos na pero epekto nito mararamdaman hanggang buwan ng Mayo. Subpina na ipinadala ng Senado, natanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. E-trike at e-bike na dadaan sa National Road pagmumultahin na ayon sa Metro Manila Council. NAIA, kabilang muli sa listahan ng worst airport in Asia. 500,000 reward inilabas para maaresto ang marmadong nakasuot ng police t-shirt na nang hold up ng pawn shop sa South Cotabato. Siyam sugatan sa pagsabog ng granada sa Mandaluyong City. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas nilampaso ang Hong Kong sa FIBA Asia Cup qualifiers. Sa balitang showbiz, Jonas Brothers kinagigiliwan ng mga netizens matapos sumakay sa jeep papunta sa kanilang concert. Yan ang ulo ng ating mga balita. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood na ngayon sa ating balitaan sa social media. Narito ang detalye ng ating mga balita. Matapos ang mga serye ng taas presyo, may asahang rollback ang mga motorista sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng magkaroon ng 70 hanggang 90 centavos na tapyas presyo sa gasolina. Maaari namang maglaro mula piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang rollback sa diesel at 90 centavos hanggang piso din sa kerosene. 6 na piso 15 sentimo na ang naging year-to-date increase ng kada litro ng gasolina, 5 pesos and 40 centavos sa diesel at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. 11 minuto makalipas ang alas 4. Tumaas ang presyo ng bigas, galunggong at iba pang bilihin sa bansa ngayong buwan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa sa 56.21 ang kada kilo ng well-milled rice mula sa 55.42 at 55.48 noong buwan ng Enero. Pumalo naman sa 214.78 ang kada kilo ng galunggong mula sa dating 206.69 hanggang 213.34. Maging ang karne ng baka tumaas din tumaas sa 421.91 kada kilo.
mula sa dating 418 and 61 centavos hanggang 419.56 centavos noong isang buwan. Ang kamatis, malaki rin ang itinaas sa 102.25 kada kilo mula sa dating 78 hanggang 81 pesos kada kilo. Para sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth, nire-review pa rin ng Malacanang ang pagtaas ng PhilHealth contribution ngayong taon. Ito ay kahit tiniyak na ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. na may basbas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na ongoing ang pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth contribution increase. Ayon kay Garafil, nais masiguro ng Pangulo ng anumang adjustment sa premium ay magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Labintatlong minuto makalipas ang alas 4. Hindi pa rin nahahagip ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 na nagkakalaga ng mahigit na 151 milyong piso. Sa ginanap na draw kagabi, lumabas sa website ng PCSO na wala namang nakahula sa winning combination na 29, 55, 36, 58, 10 at 50. Ito ay para sa jackpot prize na 151,920,834. 13 naman ang nagwagi ng tig 120,000 pesos para sa 5 sa 6 na winning numbers. Sa kasabay na draw, hindi rin tinamaan ang Mega Lotto 645 na may jackpot prize na mahigit na 64 million pesos sa mga lumabas na numero na 33, 27, 29, 26, 45 at 4. Nasa mahigit sa 300 na mga nurses na wala pang professional license ang na-hire na o nagkaroon na ng trabaho sa iba't ibang mga ospital sa bansa upang matugunan ang kakulangan ng mga nurse sa Pilipinas. Ayon kay PSAC Health Sector Lead Paulo Borromeo, ang President at CEO ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated, ito ay sinagawa sa ilalim ng bagong programa na Clinical Care Associates na para sa underboard nursing graduates. Ayon kay Borromeo, nagtakdang ang Commission on Higher Education ng 1,000 na CCA, ngunit sa ngayon ay 300 pa muna. Tutulungan din ng CCA ang mga nursing grads na matapos ang kanilang propesyon, kung kaya't naglaan ang CHED ng 20 million pesos para sa board review ng 1,000 na CCA para ngayong taon. Magpapatuloy ang CCA recruitment para sa November 2024 Nursing Board Exam at isasagawa rin ito sa 2025 Nursing Board Exam. Clinical Care Associates. Yun pala yung tawag sa mga nurses na underboard. Sa ibang balita naman, natanggap na ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founding leader Pastor Apollo Kibuloy ang subpina ng Senado. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, opisyal na tinanggap ang subpina ni Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes, ang legal counsel ng KOJC. Nagbabala ang Senado na ipaaresto si Kibuloy kung hindi pa rin siya sisipot sa pagdinig kaugnay ng mga aligasyong pang-aabuso. Nauna nang nanindigan ng pastor na hindi siya pupunta sa Senado at sa korte lang niya haharapin ang mga akusasyon. Maliban sa Senado ay meron ding kahalintulad na ipinalabas na subpina ang Kamara de Representantes para din kay Kibuloy. Bagamat ito ay hiwalay na usapin dahil ito ay may kinalaman naman sa prangkisa o paglabag umano sa prangkisa ng SMNI.
Nagbabala naman si Senador Nancy Binay sa kumalat na mga larawan ni Mariel Padilla, asawa ni Senador Robin Padilla, habang nagguglutathione drip sa loob ng opisina ng senador. Ito. Para sa mahilig sa gluta. Ang glutathione drip ay isang uri ng suwero na ginagamit para sa pagpapaputi ng balat, bagay na hindi inirerekomenda ng Department of Health. Aray ko. Tagal na yan, ha? Ayon kay Binay, nalagay sa alanganin ng reputasyon maging ang health and safety issue ng Senado sa pagpapakuha ng larawan ni Mariel habang ito ay naggugluta drip. Hanip, ano? Hanip ang trip. Bagamat hindi sakop ng Ethics Committee ng Senado si Mariel, titingnan pa rin ang komite ang insidente dahil involved umano ang issue ng conduct, integrity at reputasyon ng Senado. Gayon din nagbabala si Binay sa pagpapakita ni Mariel sa paggamit nito ng drip, bagay na mismong si Health Secretary Ted Herbosa ay nagbabala sa maaring epekto nito, masamang epekto nito sa internal organ ng tao. Gusto kong basahin yung statement na ipinalabas late afternoon kahapon ni Senador Nancy Binay kaugnay ng bagay na yan, ano? Para lang doon sa mga baka kung ano na naman ang palabasin ng mga kakampi ng mga may kakampi. Sabi ni Senador Nancy Binay, I will read it en toto. I'm not sure if the Ethics Committee can extend its jurisdiction dito sa nangyaring insidente since hindi naman member ng Senado si Ms. Mariel. But we also need to closely look into it because it involves issues of conduct, integrity, and reputation of the institution and matters that concern health and safety. Nakakabother lang dahil yung IV procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic. And to make it more complicated, yung glutadrip ay dineclare na mismo ng DOH na unsafe, banned ng FDA, and it was administered outside the clinic without the proper medical advice from a licensed health professional. As public figures, sana aware din tayo sa responsibilidad natin sa publiko. We might be promoting something na ipinagbabawal at illegal. At akala ng mga tao ay okay lang. Isipin din natin may kasamang kapanagutan ng pagiging artista, lalo na kung senador ang asawa mo. Sabi ni Senador Nancy Binay. Sana loud and clear kay Miss Mariel Padilla. Pero in fairness din naman kay Boy Bigote, itong si Senador Robin, meron din naman siyang statement. Nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness. Kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. Ayan, yung larawan na yan. Yung nakikita nyo sa ating screen, ano? No intention of disrespect. My wife loves to promote good looks and good health. Natatawa talaga ako. Iyan naman yung statement ni Boy Bigote. May pelikula kasi yan kaya nagpatubo ng bigote. Ayan ang issue tungkol dyan sa glutadrip na yan. Drip anywhere daw. Kayo na lang ang humusga. 4:22 ng umaga. Natugunan ng Korean firm na Miro System ang requirements ng Commission on Elections kung saan customized ang makina base sa pangangailangan ng poll body sa susunod na halalan.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito ang dahilan kaya't nanalo ang Miro sa bidding process para sa Automated Election System contract. Giit ni Garcia, kung sakaling hindi naman qualified ang Miro ay kanila itong i-disqualify kahit pa lone bidder siya. Halimbawa po, katunying ka Jerry, kinakailangan yung machine ay may dalawang features. Ibig sabihin, pwedeng touchscreen o yung pwedeng ang pagboto mo ay yung pinipindot-pindot na lang para kang nasa isang nasa ATM. Ang number 2, yung pwedeng may OMR o yung tinatawag na shading ng mismo mga bilog na naandyan. Tapos number 2, ang bilis dapat mga 200 millimeters per second. Dati-rati po 70 millimeters per second. Ngayon po, masusubukan ng mga kababayan natin pag pinasok niyo yung balota, wala pang 3 seconds. Mapapasok na kagad yung balota sa bilis. Mukha pong ang tingin namin mga 290 millimeters per second yung kanilang makina. Pangatlo po, kinakailangan yung, kasi po yung balota, nakabundle po sa kanila. Ibig sabihin sila ang magbabayad ng balota pati pagkuha o pag-procure ng mga papel na gagamitin. Kasama rin po, katunying yung pen, saka sila na rin po yun. Kasama na rin po yung mga laptops na gagamitin sa consolidation at kasama na rin po yung pagtatayo ng mga repair hub sa 82 provincial offices natin sa buong kubisyon at kasama na rin po yung mga international certification at pati yung source code review. So, madami pong nakabundle, hindi lang po yung list ng machines. COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sisimulan na ng COMELEC sa susunod na linggo ang contract negotiation sa South Korean firm na Miro Systems. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, target ng poll body na matapos ang kontrata sa loob ng 2 linggo para masimulan na ang manufacturing ng mga makina. Kabilang sa pag-uusapan ng COMELEC at para sa halos na 18 billion na vote counting machine contract sa 2025 election dahil wala hong kalaban ang Miro system. Dinisqualify na ho yung Smartmatic. Alas 4:25. Magandang umaga sa lahat ng ating mga biyahero. Pang-apat ang paliparan ng Pilipinas sa listahan ng worst airports in Asia. Aray ko. Sa pag-aaral ng isang UK business website, nakakuha lang ng score na 2.78 out of 10 ang Ninoy Aquino International Airport. Nangunguna sa listahan ng Kuwait International Airport, Almaty International Airport sa Kazakhstan at King Abdulaziz International Airport sa Saudi Arabia. Samantalang binansagan namang best airport in Asia ang Noi Bai International Airport sa Vietnam. Aba, may ganun na roon ha. Sunod ang Changi Airport sa Singapore at Hong Kong International Airport. 4:26 ng umaga. Ang Navotas City Hospital, may alok daw na libreng dialysis sessions. Bayan ang kailangan ng ating maraming mga kababayan, ha? Yung mga kailangan ng dialysis. Narito ang report mula kay Edwin Duque. Magandang umaga, Edwin. Good morning, Kuya Raymond. Mas pinalakas ngayon ng Ospital ng Lungsod ng Navotas ang kapasidad nitong magbigay ng libreng dialysis treatment. Kasunod ng basbas ng 8 bagong hemodialysis machine na dumating lamang na kahapon. Pinangunahan ni Mayor John Rechanco at ang Konseho ng Lungsod ang basbas ng mga dialysis unit sa naturang ospital. Wala sa dating 15 ay maaari na ngayong tumanggap ng 21 o 21 session bawat araw para sa mga non-infectious na pasyente.
ang isang makina o mano ay 3 season ay inilaan para sa may mga nakakahawang sakit. Ay dito kay Mayor John Richanco, ang nadumano dito na magbigay ng pinakamahusay na posibleng serbisyong medical, kaya pinagsisikapan na panatilihin pa rin ang mga kagamitan at pasilidad sa mataas na kalagayan. Ito ba sa pagbibigay sa kanila ng mga serbisyo ito, kaya nais nilang pangalagaan ang kalusugan ng mga nabutenyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit sa pamumuhay at sumailalim sa mga paggagamot. Sinabi ng alkalde na ang mga membro ng PhilHealth ay maaari na makaabel ng hanggang 156 na libreng hemodialysis bawat taon. Ito manuay upang maabot ang limitasyon o ang limitasyon ng mga pasyenteng nabutenyo para sa lokal na mga programa sa tulong na rin na medical upang makatulong na mabayaran ang 2,600 na halaga bawat session. Wala pa rin dito sa nabot at sa Operation S23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magandang umaga ho doon sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Sila Sher Roque dyan sa Caloocan, si Willie Bico, si Ramon Abadillo, si Jim Ulier na ibag na bigat, Tita Cagayan, Gregoria Romero, Arturo Cobillo sa Llorente, Eastern Samar, si Ria Soto, nakikinig daw siya sa radyo. At si Edwin Season, Santo Domingo, Ilocos Sur, na imbagabigat po. Reza Promond, si Maria Sobrepeña. Diyan sa Nubaliches, si Francisco Antonio Ramirez Garcia sa Nueva Ecija. Sa Talavera, namang problema yung marami nating mga magsisibuyas. Ganon din si Maridel Furukawa, si Eduardo Narvaez, Ligaya Supan from Malabon, si Annalyn Lang sa Offenburg, Germany. Yo! Si Alona Santino, Garland Noel sa UK naman ito. Eduardo Narvaez is Ana sa Atlanta, Georgia. Si Eduardo Narvaez. Magandang oras sa inyo dyan. Sabi ni Annalyn lang, good evening doon sa Germany. So gabi sa kanila. Si Francisco Tubal from Santo Tomas City sa Batangas. Siyempre si Nelson Malinaw sa Falls Church, Virginia. Si Berhel Sakdalan ay sila kay Tom Desa, Dita Ballesteros, Cagayan. Naim Bagabigat. Sabi ni Berhel Sakdalan, yan ang number 1 senador natin. Ewan ko ba? Kaya sabi ni Jess Gonzales, baka inggit lang yung isang senador kay Mariel kasi hindi siya tinatabla ng gluta. Ay nako, hindi naman yun ang pinag-uusapan doon yung paggamitin mo yung opisina ng asawa mo as senador for a yung walang non-clinically advised. Sinabi na ng LUH na bawal yung glutadrip Diba? Nakasisira ng internal organ. Sabi nga nila, paano kung madali doon sa Senado yon? Doon matigok yung ali. Hindi naman yung siya ang problema doon. Yung Senate as an institution, yun lang ang gusto nilang protektahan. Henry De Leon, si Virgilio Cianosa. Oy, paring Joel Mendoza. Good morning. Gilbert Brigondo from mga Tarum, Pangasinan.
Billy Melodias, si Paul Bringas, Arman Castañeda, Norberto Ferrer, good morning. Ligaya Supan at si Saturnino Lauay Sr. Alan Francisco, Seb Drigan, Jose Juarez, 9:30 p.m. here. Ayon sa Germany, si Annalyn Salvador ang Junior sa Catanduanes. Hoy, oras natin, 4:32 ng umaga. Standby sa karagdagan pang mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang papremyo dito sa MBC. Ito na ang bagong taon, bagong milyon 2024. Libo-libong piso ang ipamimigay sa 8 weekly draws. At sa grand draw, may pagkakataon kang manalo ng 1 million pesos. Bagong taon, bagong milyon 2024. Bumuhunan ng iyong mga entries. Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmaan. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP ay ilagay ito sa loob ng white legal size envelope. Sa labas ng envelope, ilagay ang bagong taon, bagong milyon 2024. Ang POP na ginamit at ang NBC radio station sa iyong lugar. At ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa mga NBC radio stations, DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Kaya sali na! Bagong taon, bagong milyon 2024. Brought to you by Pride Detergent, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, White Rose Papaya Soap, Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing Paste. See posters or visit our Facebook page for details. Mas pinatapang na pagtatanong, Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Pangongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat ayon sa pag-aaral. Ang pagbabalik para sa mas pinatinding action-packed games at intense plays. Tuloy-tuloy na updates sa sports at panibagong mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Abangan ang Season 3 ng DZRH TV Match Point. Maagang balitaan, maagang Balik ho tayo sa ating balitaan, 4:36 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Muli na namang itinaboy ng China Coast Guard ang barko ng BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Scarborough Shoal. Ito ay kung paniniwalaan yung tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu. Dinedma daw ng BRP Dato Sanday ang kanilang mga babala at sapilitang nang himasok sa bakuran nitong Huwebes at Biyernes. Pinuwersa umano ng China ang barko ng Pilipinas na umalis sa Scarborough batay sa kanilang batas at indisputable sovereignty.
Nauna nang tinawag na inaccurate ng Philippine Coast Guard ang sinasabi ng China na itinaboy rin nila ang BRP sa Datu Sanday kamakailan sa Baho de Masinloc. Sabi ni Commodore J. Tariela, ang spokesman ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, patuloy na nagpapatrolya sa lugar ng barko para tiyakin ang kaligtasan ng mga mangisdang mga Pinoy doon. Pagdating sa bagay, hindi naman yata lahat no? Hindi lang international issues kundi lahat na lang yata. Napakababa ang credibility ng China kapag nagsasalita sila. Lalo na kapag ganyang mga international issues. Lalo na ngayon huling-huli na yung kanilang mga kasinungalingan. Mas marami pang mga joint patrol operation sa West Philippine Sea ang asahan ng publiko sa mga darating na panahon. Ito ang tiniyak ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. matapos ang pakipagpulong sa mga opisyal ng US Indo-Pacific Command sa Camp Aguinaldo nitong Biyernes. Ayon kay Bronner, mapapadalas pang mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa tulong ng Capstone Pacific Program ng Amerika. Ang Capstone Program ay naglalayong sanayin at bigyang kahanda ng mga general at flag officers ng Amerika. Sa panig naman ni US Admiral John Aquilino, iginit nito na dalasan pa ang maritime cooperative activity ng Pilipinas at ganoon din ng Amerika. "4:39 ng umaga o yung mga may mga e-bike at mga e-trike dyan. Makinig. Dahil aaprubahan na ng Metro Manila Council ang panukalang parusa at multa sa mga e-bike at e-tricycle na dadaan sa National Road sa susunod na linggo. Ayon kay MMDA Director for Traffic Enforcement Group Victor Nunez, unanimous ang konseho na magtakda ng regulasyon sa mga e-bike at mga e-trike. Yan South Super Highway yan, nakikita nyo sa video. South Super Highway. Bagamat may administrative order ang LTO para sa guideline sa mga sasakyang ito, sinabi ni Nunez na wala namang nakalagay na parusa o multa sa mga pasaway. Pinag-aralan ng MMDA na gawing mandatory ang registration ng mga e-bike at e-trike, ganoon din ang obligadong pagkuha ng lisensya ng mga driver nito. Dapat lang, at saka kaya para kung yung mga hindi na dapat mag-drive, hindi na talaga pupwede. Ang dami hong mga minor de edad na kung saan-saan na lang yan Saka hindi lang dapat sa Metro Manila, palawakin pa yung program, lahat na lang. Most especially sa mga ikinukonsider ng mga urban area. Kasi ang original purpose naman yan, alam naman natin, pang subdivision lang dapat yan, pang community ride lang yan. Pero pag lumabas ka na ng highway, aroy. Dumipensa ang Makati City Government sa ginawa nilang pagbawi ng ambulansya mula sa isa sa mga Embu Barangay na dating sakop ng kanilang jurisdiction, ngunit ngayon ay nasa ilalim na ng Taguig City. Ayon kay Makati City Administrator Claro Certeza, hinatak nila ang ambulansya mula sa Barangay Comembo upang ipa-repair at tiyakin ang roadworthiness nito bago ibalik sa DOH. Giit ni Certeza, ang naturang ambulansya ay donasyon ng DOH sa Makati City Government at hindi sa Barangay Comembo partikular. Nangangahulugan lang aniya na Makati City talaga ang totoong may-ari ng ambulansya at hindi nila ito maaring ipasa na lang basta sa Taguig City. Sa halip, kailangan nila itong ibalik muna sa DOH para sa formal notice of revocation. Mensahe ni Certeza sa Taguig City, tigilan na ang paninira sa City Government ng Makati at pagiging pabiktim dahil idinadaan lang nila sa legal at tamang proseso ang turnover ng mga ari-arian na dating sa kanila.
mukhang tatagal pa yung issue na yan. Sa iyo ang Taguig. Akin ang Makati. Inaasahan na magiging mas mabilis pa ang mga opisyal na transaksyon naman ng pamalang lokal ng Mandaluyong. Ito ay matapos na muling kilalanin ng ARTA o Anti-Red Tape Authority ang Electronic Business One-Stop Shop System sa naturang syudad. Tinukoy ni ARTA Director General Ernesto Perez na sa ilalim ng naturang sistema, aabutin lamang ng 1 oras ang pagproseso at pag-release ng business permit sa Mandaluyong City. Umaasa ang opisyal na gagawing modelo ng iba pang mga local government units ang city government sa pag-streamline ng mga kaparehong transaksyon upang malabanan ang red tape at katiwalian. Nangako naman sina Mayor Benjamin Abalos Sr. at Vice Mayor Manchi Abalos ng pagkilala ng ARTA ay magsisilbing inspirasyon para pagbutiin pa ang serbisyo ng Mandaluyong. Baka may kasama pang burger yan. Galing sa Ben's Burger. Alas 4:43 ng umaga. Oy, eto na. Magandang umaga sa mga umakyat ngayon sa Baguio City. Ito na pala siya. Ha? Akala ko next week pa. Ito na pala. Grand Street Dancing Parade ng Panagbenga 2024 gaganapin na ngayong umaga sa Baguio City. Wow! Dikit na dikit pala doon talaga sa PMA alumni. Narito ang detalye ng balitang yan mula kay Romy Gonzales mula sa Baguio City. Romy, naimbaga-bigat. Naimbaga-bigat lang ka. Simula pa kagabi talaga namang dagsana ng napakaraming mga bisita at bakasyonista dito sa lungsod ng Pino para nga sa magaganap na Grand Street Parade ngayon, bahagi ng 20th edition ng Panagbenga 2024. Kaninang madaling araw, bandang alauna, talaga namang yung isang malaking victory liner na malapit nga dito sa atin ay talaga namang grabe yung mga bus na umakyat dito. Dumadating dahil napakaraming mga bumababang mga bisita at mukhang hindi na siguro naturod ang mga ito sapagkat hintay na lang nila yung pagsisimula ngayong umaga bandang alas 8 ng Grand Street Parade na magsisimula sa Panagbenga Park, yung lugar patungo dyan sa may area ng Camjanay. Inaasahan na kayo na 1,661 na mga police at force multipliers ang inasa mag-aaktong mga traffic aid, crowd control, nang sa ganon ay mapiyak itong maayos ang pag-usad ng parada ngayong araw na ito. Uabot sa 6 na mga elementary contingents at 7 mga iba pang grupo ang inaasang matutunghayan na paparada at sasayaw sa mga panginlansangan dito sa lungsod ng Baguio at talaga naman pinaghanda nito sapagkat ngayon kanina pa lang madaling araw ay tangyang mga kalsada na dadaanan ng parada ay talaga namang ginantayan na ng mga force multiplier at mga kapulisan. Kung kaya't yung main thoroughfare, lalo na yung Sasson Road, yung Upper Sasson Road, pababa dyan sa may Harrison at magtatapos nga dyan sa may Melvin Jones Grandstand and Football Ground ay talaga namang sarado na yan hanggang sa sumandaling ito at inaasahan din na ngayon pa lamang ay magkabilang panig ng mga dadaanan na parada ay puno na ng ating mga kababayan na umakyat para maging bahagi muli sa taunang Panagbenga Festival on its 28th edition ng ngayong taon na ito. Tinayak naman ng City Government of Baguio na bukas ay mas makulay din yung kanilang ipapamana sa ating mga kababayan sapagkat mahigit sa 30 floats naman ang paparada bukas
nabahagi pa rin ng highlight ng Panagbenga o Baguio Fire Festival dito sa summer capital of the Philippines. Romy, Para sa, yes, Lakay. ilan yung grupong kasali? Parang mas konti ngayon kung 6 plus 7, 13 grupo lang yan. Oo, Lakay eh. Oo, Lakay, hindi tulad ng mga nakalipas na ilang taon, mukhang yung pumarada nung opening nung February 3, ay yun din, yung sasayaw. At paparada ngayong araw na ito. Oh, so 13. Dati-rati umabot ng 20 yan eh. Di ba? Oo, Lakay. Kaya... nagulat din ako eh. Oh, so mas maiksi ngayon kung sakasakali ang performance kung 13 grupo lang yung sasayaw. Malamang ginawa Lakay, medyo haba siguro yung oras ng pagsayaw ng mga contingents or every contingent. Siyempre, may mga drum and bugle corps na sasabay sa kanila at yun ang mukhang bibigyan nila ng kulay habang sila umuusad at nagpa-perform sa mga pangunahing lansangan ngayong araw na ito. Pero bukas, ilan yung float na nagpalista na sasali? More than 30. Meron mga yung float ng city government, yung float ng isang mall dito, tsaka yung Baguio Country Club, mga na yan eh. Mga hindi na competing. Kumbaga participating lang, hindi na participating na lang yung tatlo. So yung mga 30 na floats, small and big, small and medium, medium and tatlo yata, small, medium, large yata ito ngayon. So mas malaki yata yung premyo na ibibigay nila, hindi lang kasi ibinigay sa amin yung kung magkano, siyempre sikreto yan. So talagang inaasahan na bukas talaga namang yun ang magiging pinakamalaking highlight ng Panagbenga. So 2 days yan, Grand Street at float parade ng Panagbenga 2024 Lakay. Yung sitwasyon ngayon dyan, Romy, dahil nga napapalibutan ng mga forest fire, hindi naman apektado yung mga turista at ganoon din yung mga residente mismo ng Baguio City? Kahapon nga, nagpaalala na itong Baguio City Health Service Office sa ating mga kababayan na kung may maranasan silang usok ay magdala na ng face mask ngayong araw na ito sapagkat hanggang kahapon merong pang nai-record na sunog ulit at nadadagdagan pa dahil yung area ng Itogon tapos dyan sa may area ng Santo Tomas ay talagang kakapal na mga usok kung kaya't bumababa dito sa Central Business District ng Baguio City. Kung kaya't talaga namang ramdam mo, meron pang mga iting na parang lumilipad at dumadapo sa katawan mo, kuminsan sa ulo mo at sa mga kalsada rito. Ramdam mo yung itinulak ng hangin dahil nga sa mga forest fire na hanggang ngayon ay patuloy inaapula dito sa Baguio City at maging sa area ng Benguet Lakay. So anong balita doon sa sunog na malapit sa PMA? Medyo napula na rin yun, Lakay. Napula na rin yun. May sumiklab din sa may area ng Ruacan area, Kadaklan, na kuha na rin yan, na apula na rin. Pero binabantayan kasi maya't maya sumisiklab muli dahil sa hangin ba. Dahil pag mahangin, siyempre kahit na naapula na, talagang sumisiklab pa ulit kung kaya't todo bantay itong ating mga Bureau of Fire Protection na sa ganon ay maiwasan ng kumalat pa ito at makapinsala sa mga kagubatan o kaya yung mga forest na tinatamaan itong mga nagaganap na sunog sa nakalipas na ilang araw dito sa area ng Baguio at Benguet. Alright. Maraming salamat, Romy. So yan man, latest na update sa Lungsod ng Pino para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Report mula sa Baguio City.
I'm sure na maliban sa Benguet and meron pang mga other areas sa northern Luzon na naapektuhan din ng mga forest fire. Importante din kasi maprotektahan yung ating mga watershed system. Hindi lang ko dito sa Luzon, ganun din ho dyan sa Visayas at Mindanao. Alam naman natin na kapag mga kabundukan na ganyan dyan tayo umaasa ng supply ng tubig. Hiniling ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Cador Pleito sa Bureau of Internal Revenue na i-update ang publiko tungkol sa electronic system at digitalization program ng Kawanihan. Ang mensahe pinabot ni Pleito sa briefing na inorganisa ng House Committee on Ways and Means. Ayon sa mambabatas, nais niyang malaman kung 100% ng pinaiiral ng biyayaran ng kanilang programa sa digitalization. Sabi ni Kong Pleito na mahalaga ang kanyang panawagan dahil nakasalalay sa programa ang pag-improve ng revenue collection. Kinatawan ng 6th District ng Bulacan ang pahayag sa harap ng anunsyo ng BIR na lumago ng 8.6% ang tax collection mula sa 2.16 trillion noong 2022 ay naging 2.34 trillion na noong 2023. Lumabas sa record ng 69% ng taxpayers ang nagbayad sa pagitan ng electronic filing methods. Ipinahayag ni Pleito na inasaang lulundag pa ang koleksyon ng buwis kung matitiyak na 100% ng pinaiiral ang electronic system at digitalization program sa Bureau of Internal Revenue. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa publiko sa posibleng pagbagsak ng debris na nagmula sa rocket na pinakawala ng China. China na naman. Ayon sa PhilSA, pinakawalan ang Long March 5 Y7 rocket kahapon bandang alas 7:34 ng gabi. Abiso ng ahensya, maaring bumagsak ang debris nito 97 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan at 113 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi ito babagsak sa lupa, mapanganib pa rin umano ito sa mga daraang aircraft o mga barko naman na naglalayag sa dagat. Paalala ng PhilSA, agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang floating debris na makikita at huwag itong lapitan dahil delikado ito. Indonesian national na wanted sa human trafficking, arestado ng Bureau of Immigration sa Makati City. Report mula kay Noche Kakas. Noche, happy birthday! Thank you very much, Raymond. Nasa custody na ng Bureau of Immigration Warden na facility sa Taguig City ang isang Indonesian na national matapos sa maaresto ng mga otoridad sa Salcedo Street sa Legazpi Village sa lungsod ng Makati. Kinilala ang naarestong dayuhan na si Aris Uwayudi, 43 anyos, also known as Romeo. Nagugat ang pag-aresto ng iutos ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Talsinco matapos sa makatanggap ng impormasyon mula sa Indonesian government dahilan para maglabas ng deportation order laban kay Uwayudi. Napag-alaman kasi na si Uwayudi ay may warrant of arrest mula sa Indonesian National Police sa asong trafficking in persons. Isa si Wayudi na nag-ooperate ng human trafficking syndicate kung saan illegal na nagre-recruit at nagpipinan sa mga Indonesian nationals para magtrabaho sa Cambodia na wala umanong kaukulang work permits. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Luchika Asol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat, Noche Kakas. Good morning, gila. Ito si Paul Bringas. Paring Joban Atienza ng PSPG. Police Security Protection Group. Si Albert Hernandez, Gina Mendoza from Leyte, Hermenegildo Domeng, Lito Magampon, Aldi Idorot from Caloocan, si Rick Cuenca dyan sa Pakil.
Hello daw kila Mila at saka si AC Cuenca ng Paki, Laguna. Ano ba ito? Aris Centeno na pinasok tayo ng ano ba to? Scam yan. Kayo maniniwala sa mga ganyan. Si Alfredo Cobilla Sr., si Felicidad Ibajo at si Donjo Lipata. Ayan. Magandang umaga, si Police Colonel Don Monte, ang Provincial Director ng Quezon Provincial Police Office. Si Colonel Jeff Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan Provincial Police Office. And of course, congratulations kay Police Colonel Allen Lee Bauding, ang Provincial Director ng Isabela Provincial Police Office. Mukhang humakot ng award yung Isabela PPO. Congratulations, Colonel Bauding. Keep it up. At sa lahat ng mga tawa ng Isabela Provincial Police Office na imbag na bigat. Standby sa karagdagan pang mga balita sa ating susunod na palatuntunan. Makakasama natin ang ating paring Romel Fuertes. Ako pa rin ho si Raymond Dadpaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. 2 minuto na lang ho bago mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita.